Pamahiin tungkol sa mga apoy, huwag kang maglaro dito. May kapalit yan. Alam mo bang ang apoy ay hindi lang nagbibigay liwanag? May kaluluwang nakatira rito na laging nagmamasid. Ang espiritu ng apoy. Noon pa man itinuturing ng ating mga ninuno na sagrado ang apoy. Ito ang simbolo ng buhay, lakas at liwanag laban sa dilim. Ngunit kasabay ng kapangyarihang ito, may espiritong tagapangalaga rin na naninirahan dito. Ang tinatawag ng matatanda na diwata ng apoy. Kaya't huwag basta-basta maglaro. Dahil bawat sindi ng apoy ay parang pagtawag sa isang nilalang. Pamahiin sa kandila. Kapag ang kandila ay may mahabang apoy at hindi namamatay, sinasabing may espiritong dumadalaw o nakikinig sa paligid. Ngunit kung mabilis itong mamatay kahit walang hangin, may masamang enerhiya o sumpa sa lugar. Sabi ng matatanda, huwag mo raw patayin ang kandila sa paghipan sapagkat parang ininsulto mo ang espiritu ng apoy. Dapat mo itong patayin sa pamamagitan ng pagpitik o paggamit ng daliri. Pamahiin sa apoy ng kaldero o kusina. Kapag nagluluto ka at ang apoy ng kalan ay kulay asul, swerte raw ito. Ibig sabihin malinis ang enerhiya sa bahay. Ngunit kapag madilaw o maitim, may naiipong galit, inggit o alitan sa pamilya. Kaya bago magluto, magdasal o magpasalamat, dahil ang apoy ng kusina ay pinagmumula ng swerteng pagkain at biyaya. Pamahiin sa pagpapatay ng apoy. Sabi ng matatanda, bawal patayin ang apoy sa gitna ng gabi kung walang dahilan. Ito raw ay buhay. Kaya't kapag bigla mo itong pinatay, para mong pinutol ang daloy ng swerte sa tahanan. Kung kailangang patayin, magdasal muna o sabihin, pahinga ka muna, liwanag ng buhay. Upang hindi magalit ang espiritu ng apoy. Pamahiin sa naglalarong bata at apoy. Kapag ang bata ay mahilig maglaro ng posporo o kandila, sinasabing lalaki raw itong matigas ang ulo o rebelde. Pero sa ilang probinsya, naniniwala silang ang batang ganito ay may elemental energy. Isang kaluluwang malapit sa mundo ng mga elemento. Kung ganon, dapat siyang turuang igalang ang apoy. Dahil maaari rin siyang masugatan ng mga nilalang na nagbabantay rito, pamahiin sa biglang pagliyab ng apoy. Kapag ang apoy ay biglang lumaki ng walang dahilan, maaari raw itong senyales ng galit na espiritu sa paligid. Magdasal o magwisik ng asin sa paligid ng apoy upang kalmahin ito. Ngunit kung ang apoy ay kumikislap-kislap habang ikaw ay nagdarasal, ito raw ay tanda na naririnig ng langit ang iyong panalangin. Pamahiin sa liwanag ng apoy at multo sa mga lumang paniniwala. Kapag may naririnig kang kaluskos at hindi mo makita kung saan ang gagaling, subukang sindihan ang kandila. Sinasabing ayaw ng masasamang espiritu sa liwanag ng apoy dahil sinusunog nito ang kanilang anino. Kaya't sa mga probinsya, kapag may nararamdaman silang kakaiba, kandila agad ang unang sinisindihan, hindi flashlight. Apoy bilang gabay at babala. Ang apoy ay nagbibigay ng babala sa mga sensitibo sa enerhiya. Kapag may kandilang biglang umapoy habang nagdarasal, ibig sabihin malakas ang tugon ng universo. Ngunit kung ito ay usok lang ang ibinuga, kailangan mo pang maghintay. Dahil hindi pa handa ang langit sa iyong kahilingan. Ang apoy ay parang mensahero, sumasagot hindi sa salita kundi sa liwanag. Ang dasal ng apoy. Bago mo patayin ang apoy tuwing gabi, sabihin ng tahimik, salamat sa init, sa liwanag at sa buhay. Ang simpleng dasal na ito ay paraan ng paggalang sa elementong nagbibigay ng enerhiya sa lahat ng nilalang. Dahil tandaan, ang apoy ay hindi lang ilaw, ito ay kaluluwa na marunong magmahal at magparusa.